This afternoon mga kapatid, ang magiging pamagat po ng ating pag-aaral, the title of this afternoon's sermon and message, and as well the center of our topic is going to be, paano mapapalapit ang mga tao sa atin? Paano mapapalapit ang mga tao sa atin? Bago ko po ipaliwanag yung katanungan po na yan, nais ko muna po ipaliwanag ang konteksto ng ating binasa. The book of Ecclesiastes ay tinawag po sa ating wika ang aklat ng mangangaral. The reason why tinawag po siya ang aklat ng mangangaral or the preacher, simply Ecclesiastes ho dito, ay dahil po sa rason nangangaral po si Solomon to the congregation. Nangangaral po siya sa kanyang simbahan. Nang ibig sabihin, nagbibigay po siya ng mga ilang kaalaman at karunungan patungkol po sa kanyang mga naobserbahan in this world. At siya mismo ang nagsabi, walang kabuluhan yung mga naobserbahan po niya. All things are vanity. Nagtayo ho siya na maraming bagay, siya po ay nagpayaman, siya po ay nag-eksperimento na maraming mga bagay na masasabi po natin na uwi po siya sa kalungkutan. At base po sa chapter 4, meron po siyang naobserbahan pagdating po sa mga relasyon. Halimbawa, kung ang tao po ay nag-iisa, ano po yung kanyang naobserbahan? According to verse 7, wala po itong kabuluhan. Bakit po? Dahil yung taong nagtatrabaho para sa kanyang sarili ay nag-iisa sa buhay. Verse 8, at dahil wala nga po siya maging katuwang sa pagtatrabaho, wala siyang tigil sa pagtatrabaho. Verse 8, and the Bible also teaches, wala rin po siya mapag-iiwanan ng kanyang mga pinaghirapan dahil nag-iisa ho siya. But when we get here to verses 9 to 12, meron na obserbahan po si Solomon. And that is, ang taong hindi nag-iisa. Ang taong maraming relasyon sa mabuting bagay ay mas nahihigit sa taong nagsasarili lamang at masasabi po natin masyadong independent. Napansin po niya in verse 9, kapag ang tao po ay hindi nag-iisa, mas marami silang magagawa. Ayon po sa verse 9. And then in verse 10, kapag marami po ang mga tao at hindi sila nag-iisa, maitatayo siya ng kanyang kasama kapag siya ang nadapa. Pagdating sa verse 11, kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong maiinitan. Pero kung nag-iisa ka, papaano ka maiinitan? And lastly, kapag ang tao po ay may kasama at hindi ho siya nag-iisa, kahit anong pagsubok na kanya pong harapin, mahirap siyang talunin. Dahil sabi po in verse 12, madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. And then sa wikang English, a cord of 3 strands. Yung tatlong pilipit na hibla is not quickly broken. Mahirap itong malagot. Nang ibig sabihin, this proverb is another way of saying, if 2 is better than 1, then 3 is better than 2. The more is merrier. Ang nais po iparating ni Solomon. So totoo talaga mga kapatid, kapag tayo po ay marami, kapag tayo po ay may mga kasama, may mga katuwang, meron po tayong support and accountability, marami po talagang positive things na magaganap. Pero pagdating sa church, paano po mai-apply ang talata 9 hanggang 12 kung ang simbahan ay hindi malapit sa isa't isa? Paano po magagawa sa loob po ng tahanan na ang mag-asawa na maging matibay sa kanilang relasyon, maging matibay sa mga oras po ng panghihina, maging matibay kapag dumating po yung mga pagsubok, kung hindi po sila malapit sa isa't isa?
For that very reason, nais ko po na maipangaral sa atin ngayon sa tulong po ng banal na Espiritu kung bakit napaka-importante na maging malapit po ang bawat isa in the church, in the home, and as well in our intention of sharing the gospel. Sa ating simbahan mga kapatid, masasabi po natin maganda ang ating relasyon sa isa't isa. Pero masasabi din po natin that hindi ho lahat ay masasabi po natin malapit sa isa't isa. May mga kapatiran maaari, meron po tayong mga iniiwasan po ng mga tao. Maaari may mga kapatiran that pagdating sa mga ibang kapatiran, tahimik lang ho tayo. Pero sa iba, bukas ang ating loob. O maaari sa mga ibang kapatiran, gusto lang ho natin kausapin ang taong ito dahil hindi po siya makulit, hindi po siya mayabang, at madali lang siya kausapin. Pero pagdating sa mga taong ito, ako'y nagsasawa na, kaya malayo ang aking loob sa kapatiran na ito. Or perhaps in the home, hindi ako malapit sa aking asawang lalaki dahil meron ako napupuna sa kanya. Or vice versa. Meron naman nakikita si Mister kay Mrs. That's why I cannot open up to her. Or perhaps you are parents at hindi malapit ang iyong mga anak sa inyo. So ano po ang itinuturo ng Biblia bilang praktikal na gabay para maging malapit ang bawat isa sa kanilang mga minamahal sa buhay? And makikita ho natin shortly, Lord willing, that there are 6 things na itinuturo ho sa atin ng Biblia na dapat po natin gawin bilang mga Kristiyano in the church, in our relationship with our spouses, in our relationship with our children, and as well in our relationship with the people in the world. Unahin po natin ang unang punto ho dito. Number 1, paano po ba tayo magiging malapit sa mga tao ho na nasa ating paligiran? Sabi ho dito, maging modelo po tayo ng pag-ibig. Maging modelo tayo ng pag-ibig. Basahin nga po natin mga kapatid ang aklat ng Juan, Kapitulo 13. Juan, Kapitulo 13, talatang 34 hanggang 35. John chapter 13, beginning at verses 34 to 35. John 13, verses 34 to 35. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung magmamahalan kayo, malalaman na lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Nang ibig sabihin, bakit po dumarating yung mga oras at panahon na ang mga tao po ay hindi malapit ho sa atin? Why are they not close? One major factor mga kapatid is, kung tayo po ay hindi nagiging modelo ng sacrificial love sa mga tao, sigurado hindi sila magiging close ho sa atin. Dahil kung ang nararamdaman po nila ay puro negative, nararamdaman po nila that hindi ka isang tao na kayang lapitan ng mga ibang tao because you are a hard person to get along with, you are a difficult person to get along with, perhaps you are very critical, perhaps you are very negative, perhaps walang kalakasan lumalabas sa iyong bibig, at wala ka nang nakita kundi ang kahinaan ng iba, sigurado hindi magiging malapit ang mga tao ho sa atin. Because we are not demonstrating an example of love. Pero kung mapapasin po natin sa mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, bagamat sila po ay nire-rebuke ng ating Panginoon, tinutuwid ng Panginoon, and several times sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, O ye of little faith, kaliit ng iyong pananampalataya, pero kita-kita ho natin na sa kabila po ng kanilang pagtutuwid,
na yung pagtutuwid po na yan ay nanggagaling kay Kristo, nagagawa pa rin po nila na maging malapit sa Panginoon. Why is that? It's because Jesus demonstrated sacrificial love. In the household, paano po natin mapapatibay ang relasyon ng mag-asawa? It requires sacrificial love. At tayo ho ay magiging modelo of sacrificial love kapag tayo po ay laging nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nang ibig sabihin, when we spend time with God, ipapakita po sa atin ng Panginoon through discernment, through wisdom, kung paano po mapapalapit ang aking asawa to me, or your spouse to you, your children to you, the church members to you, kapag tayo po ay namumuhay with sacrificial love. At ano po ang itsura po nun? In the church, kapag may mga nanghihina, you are always there for them. Kapag may mga nakikita po tayo kakulangan sa simbahan, instead of criticizing, instead of belittling others, naghahanap po tayo ng solusyon mula sa Biblia kung ano po yung dapat gawin para matulungan ang simbahan ng Panginoon Jesucristo. At pagdating po sa loob ng bahay, how do we demonstrate our sacrificial love to our spouses? Meron po ba siya sinasabi ho sa atin na kailangan po natin gawin para matulungan po natin siya? We must demonstrate sacrificial love sa pakikinig sa kanilang mga pinapayo. Even though hindi maganda pakinggan. And there are even cases, mga kapatid, na ito po ay matalas na pakinggan. At talaga bumabaon sa ating mga kaluluwa. Gayunpaman, if we are to live in a sacrificial way para ho sa kanila, mapapansin ho ninyo, they will open up more to you. They will look to you for strength. They will look to you for encouragement. Lalakas ang pagmamahalan po ninyo in your marriage, in your home, with your children, especially in the church. Pero kung ang nangyayari po sa simbahan is, mas malapit ako kay brother o kay sister dahil talagang iniibig nila ako, pero sa mga kapatiran na ito, wala akong nararamdamang pag-ibig, mga kapatid, hindi maganda yun. Doesn't matter if it's this side or that side, kailangan pantay-pantay ang ating pagmamahal para sa bawat isa. Sacrificial love. Kagaya po na nabanggit ko po kanina, what if may mapapasin po tayo isang kapatiran na mahina, makulit, at talagang pinagtsatsagaan ho natin? Well, ipakita ho natin ang sacrificial love ng Panginoon by being closer to them. Kasi kung lalayuan po natin sila, paano ho sila matututo? Paano ho sila lalakas? Paano ho sila magbabago? Kung lalayuan ho natin. It requires sacrificial love. At bakit po siya tinawag sacrificial love? Because we are sacrificing our convenience and comfortability para po sa ikabubuti ng ating kapwa. And that is why napaka-importante, mga kapatid, na may pakita po natin ang modelo ng pag-ibig. Nakikita mo pa na sila po ay nahihirapan? Tulungan niyo sila. Nakikita niyo po ba na may kulang? Aralan niyo ho sila. May nakikita ka ba na hindi tama? Payuan niyo sila. Pero gawin po natin ito, hindi para ipamukha ho natin sa kanila na mahusay tayo, mas magaling ho tayo, mas matuwid ho tayo, kundi talagang nagmamahal ka. Kasi once naramdaman ng kapatiran, mga anak mo, asawa mo, na ikaw ay talagang nagmamahal na kagaya ni Kristo, titibay ang iyong relasyon. Magiging malapit siya sa inyo. Kaya nga, ang dapat po natin tularan ay si Kristo at ang Diyos. Basahin po natin ang Efeso, Kapitulo 5. Ephesians chapter 5. Efeso, Kapitulo 5. Ephesians chapter 5, beginning at verses 1 to 2. Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Tularan niyo ang Diyos
dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa. Tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. In English, verse 2, walk in the way of love. Kapag sinabi po, lumakad sa pag-ibig, it's another way of saying, mamuhay ka ng may pag-ibig. At kaninong pag-ibig ang dapat po natin tularan? Ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo is sacrificial. Ang pag-ibig po ni Kristo is sanctifying. Ang pag-ibig po ni Kristo is holy. Ang pag-ibig ni Kristo is patient. Ang pag-ibig ni Kristo is long-suffering. It requires understanding. At kapag yan po ang nakita at naramdaman ng mga kapatid po natin sa pananampalataya, sigurado, magiging malapit po sila sa atin. Pero kapag wala po yung mga bagay na iyon, mga kapatid, at wala ho sila narinig, nakita ho sa atin, na gaytong klaseng pagmamahal, mapapansin ho natin na ang bawat isa towards one another ay hindi po magiging malapit. So number 1, paano po magiging malapit po sa atin ang mga tao na nais po natin i-reach out? Maging modelo po tayo ng pag-ibig. Number 2, maging modelo po tayo ng pagpapakumbaba. Maging modelo po tayo ng pagpapakumbaba. Be a model of humility. Basahin nga po natin ang Mateo, Kapitulo 11. Mateo, Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 30. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Excuse me. Sabi po ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Take my yoke upon you and learn from me. Bakit po? For I am gentle and humble in heart. So bakit po malapit ang mga kapatiran kay Kristo? Bakit po malapit ang mga alagad ni Jesus sa Kanya? Is because despite their weaknesses, alam po nila na malalapitan nila si Kristo because Jesus will never set them aside as an arrogant man, but they know maasahan po nila ang Panginoon because He is meek and lowly in heart. Ano po ba ang ibig sabihin na mababa po ang loob ni Jesus? In other words, siya po ay nagsisilbing halimbawa sa kanila na hindi maging mayabang. Maraming tao na hindi malapit sa mga kapatiran dahil sila po ay nayayabangan sa mga ibang kapatiran. Anytime that you make people feel stupid, anytime that you make people feel as if they do not know anything, sigurado, no one will be close to you. Sigurado kapag wala kang ibinida kundi ang iyong sarili, sigurado rin walang lalapit sa atin. Because no one wants to be close to someone who is up here. Maliit ang kanyang paningin sa mga ibang tao. Yung pagtingin po niya sa mga ibang kapatiran, mababa lang, siya lang ang mataas, siya lang ang magaling. O sigurado, mga kapatid, walang lalapit sa atin. Pero kung tayo po ay magiging modelo ng pagpapakumbaba, meaning, inaamin ko that I'm weak, kapatid. Nauunawaan kita, kapatid, na yan ang pinagdadaanan mo. Dahil mahina rin ako, pero magtulungan tayo, sigurado dahil nauunawaan mong yung kapatid, maging ang yung asawa, at hindi mo siya minamaliit, magiging malapit po ang kanyang loob sa inyo.
When you see that there are people weak in your house, sometimes what people need is not preaching. Nang ibig sabihin, malakas ang boses mo, nangangaral ka sa kanila. Sometimes what people need is someone who will listen and be an example to them. What if my wife ay nanghihina? Ang dapat po ba gawin ni Brother Joshua i-seminary ho siya? Mami, ito yung sinasabi sa tekstong Griego. Paano yun makakatulong sa asawa ko? Humility teaches that pinapakita nyo ho sa kanya that even though you're going through something, kasama mo ako dito. Hindi lang ikaw ang mahina. Lahat tayo ay mahina. Mami, magtulungan tayo. Mahal kita. Ano po ba ang maitutulong ko sa iyo? Ano ba ang maipapanalangin ko? You and I are in this together. Kapag nakita po niya ang humility ni Kristo, kapag nakita na mga kapatiran the humility of Christ sa atin, sigurado, magiging malapit ang mga tao sa atin. Pero kapag lagi ho tayo mataas ang ating ere, at hindi na makalapit ang mga tao dahil lagi na lang sila mali sa iyong paningin, hindi na sila makasigit dahil ikaw na lagi ang nagsasita, ikaw lagi ang magaling. Mga kapatid, hindi po yun modelo ng pagpapakumbaba. Kaya kapag tayo ho ay nagpapakumbaba, you know what you're showing people? I'm not always right. I don't have everything figured out. Hindi ko alam ang lahat ng bagay. Kasi marunong tayo magpakumbaba. We're showing them. Pinaparamdam natin sa kanila. You're not higher than me. I'm not higher than you. We both need Christ. And by doing so, magiging maayos ang relasyon. Kaya sino po ang naging magandang halimbawa po nito? Sabi po sa aklat ng Pilipos, kung ating po babasahin. Philippians chapter 2. Tignan nyo ho. Philippians chapter 2. Talatang 5 hanggang pababa. Philippians chapter 2 verses 5 and following. Sabi po ng Biblia, Filipos 2:5 hanggang 11, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunuri sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat na nasa langit at lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Bakit po itinuro ni Pablo ito sa Pilipos? Dahil in the church, hindi po nagiging malapit ang mga kapatiran sa isa't isa. Judea and Syntyche, hindi sila malapit sa isa't isa. Yung mga taong nangangaral in Philippians chapter 1, habang si Pablo po ay nasa bilangguan, malayo ang kanilang loob kay Pablo. Bakit ho? Dahil walang nagpapakumbaba. May mga nagtuturo ho minsan that napaka-normal lang po daw na magkaroon ng pagtatalo sa loob ng tahanan, pagtatalo sa loob ng church. Pag sinabi kasi po yung salitang normal, ayon po sa kanyang stricto na definisyon, it means this is something that should be done commonly and regularly. Hindi ho yan ang itinuturo ng Biblia. Posible po ba sa isang iglesia na walang pagtatalo kung sila po ay mamumuhay sa tulong ng banal na Espiritu? Absolutely. Bakit po? Dahil meron nagpapakumbaba. Kapag ang lahat ng mga tao sa loob ng church ay marunong magpakumbaba,
At hindi po nila itinataas ang kanilang sarili, kundi ang itinataas po nila ay si Kristo, sigurado ang pagtatalo sa loob ng simbahan, maging sa ating relasyon sa loob ng bahay, ay mawawala. Bakit nga po ba nagkakaroon ng pagtatalo? Kasi ito yung ginawa mo sa akin. Kasi yan ang sinabi mo sa akin. Kasi ito yung pinakita mo sa akin. Or even in the marriage. Kasi sinisigawan mo ako . Pero kapag meron ho doon na lumalakad sa pagpapakumbaba ni Kristo, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong mga relasyon. Kasi habang tayo po ay tumatanda sa pananampalataya, dapat ho tumatanda din ang ating pag-unawa. In other words, maturity in understanding, maturity in patience, maturity in humility. Hindi ako ang head ng aking family. Ikaw ang makikinig. Lahat ng sasabihin ko ay tama. Hindi dapat ganun. Even in the church, ako ang pastor, ako ang lagi ang tama, ako lagi pakinggan ninyo. Mali din yun. Mas matanda ako kaysa sa iyo, makinig ka lagi sa akin. Hindi dapat ganun. Kung ang Diyos na may karapatan, itaas ang kanyang sarili. Pero hindi niya ginawa dahil ibinaba niya ang kanyang sarili upang maging modelo kung anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Sino tayo para magtaas? Sino ho tayo para magyabang? Kaya nga sabi po ng isang himno, there is nothing to Jesus that I bring, except my sins, to the cross I cling. Wala tayong maipagmamalaki. At kapag nakita po ng mga tao na tayo po ay marunong magpakumbaba, which involves, aminado ka na ikaw ay nagkasala, aminado ka na hindi ka perpekto, aminado ka na hindi ka mahusay, aminado ka, hindi ka magaling, aminado ka na lahat ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay ay dahil po sa kanyang biyaya at hindi dahil po sa ating kakayahang, magiging malapit ang mga tao ho sa atin. Pero subukan nyo ho, maging mayabang. Subukan nyo ho na ikaw lagi ang tama. Walang mag-o-open up ho sa atin. Lalayuan tayo ng mga tao. At hindi ho natin magagawa, mga kapatid, na maging malapit po sa mga taong ito kung yan lagi ang ating ginagawa. Number 3, maging modelo po tayo ng marunong makinig. Maging modelo po tayo ng isang marunong makinig. Santiago, Kapitulo 1, kung ating po babasahin. Santiago, Kapitulo 1. At simulan po natin dito sa talatang 19. Santiago 1, verse 19. Excuse me. James 1, verse 19. Tignan nyo ho. Tandaan nyo ito, mga kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita. At huwag agad magagalit. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Maging modelo po tayo ng marunong makinig. Bakit hindi kaya sinabi, be quick to get angry? Bakit hindi na lang po sinabi, be quick to speak? Bakit ang inuna po dito, be quick to listen? The reason being is that kapag tayo po ay marunong makinig, unang-una, ito po ay tumutulong ho sa atin, unang-una, na umunawa kung ano po yung kalagayan. Pangalawa, maingatan ang ating mga dila upang hindi tayo magkasala. At pangatlo, meron po tayong hinahatid na example sa mga ito na talagang pwede ka lapitan, pwede ka kausapin dahil marunong kang makinig.
ang pakikinig, mga kapatid, lalong-lalo na in any context of any relationship, ay napaka-importante. Kapag hindi ho tayo marunong makinig, sigurado hindi rin tayo pakikinggan ng ating kapwa. Kapag ikaw lagi ang tama, ikaw lagi ang nagsasalita, at hindi ka nagpaparaya, wala rin makikinig sa atin. The Bible teaches us, be quick to listen. You have to be a good learner, a listener. At bakit po sinabi po ni Santiago, dahan-dahan lang sa pananalita? Dahil kapag hindi ho tayo marunong makinig, sigurado hindi magiging dahan-dahan ang ating pananalita. At ano po ang itsura ng taong hindi dahan-dahan magsalita? Basahin nga po natin ang Kawikaan, Kapitulo 10. Kawikaan, Kapitulo 10. Here's one reason why we must be quick to listen. Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 19. Proverbs chapter 10, verse 19. Tignan niyo po ang nakalagay sa Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 19. Sabi po dito, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. In other words, sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. So ang taong masalita ay magkakasala. Ang taong marunong pumigil ng kanyang dila ay maituturing marunong. And this is so important sa ating mga relasyon in the church and in the home. For example, magkakaroon po tayo ng mga kapatiran that hindi po nila ma-articulate ang kanilang mga nasa loob po dito. And sometimes it requires patience. And we say, kapatid, kamusta ka na? And mapapasin mo sa kapatid na yon, ang tagal niya sumagot. Ilang minuto na bago siya sumagot dahil hindi nga niya ma-articulate ang kanyang sarili. Pero kung hindi ka marunong makinig at wala kang tiyaga, walang magiging malapit ho sa atin. Ganoon din sa ating mga minamahal po sa buhay. We have wives, perhaps husbands here, that you want to open up to your spouse but you're afraid hindi ka pakikinggan. You're afraid that bago ka pa magsalita, tututulan ka na. You're afraid that when you speak the words of what's in your heart, hindi ka niya uunawain. Dahil siya lagi ang tama. He or she doesn't know your heart. At you can't even open up your heart because they're not good listeners. That's what's going to happen. Mahihirapan mag-open up ang tao ho sa atin. Mahihirapan po sila mag-articulate ng kanilang thoughts. Mahihirapan po sila na i-share ang kanilang damdamin sa atin because we're not good listeners. At minsan maririnig ho natin, kaya nga kapatid, o kaya nga mahal, hindi ako makalapit sa iyo kasi alam ko hindi mo ako pakikinggan eh. Sinashare ko na nga yung nasa damdamin ko. Hindi na nga ako makalapit sa iyo tapos ganyan pa ang gagawin mo. Bago ako makapagsalita, tinutulan mo na agad ako. So talagang hindi magiging malapit ang mga tao sa atin. What if yung taong iyon na kinakausap mo, 2 oras na ang lumipas? Sometimes being a good listener requires great patience. Yan ang mangyayari in the church. There are people in the church that need someone to talk to. And if you're not a good listener, and you're not patient with them, mahihirapan po sila. And you will not be close to anyone. The Bible teaches us, be a good listener, be slow to speak. In other words, unawain maigi. Saan ba nanggagaling itong taong ito? Kapag good listener ka at sinabi mo sa iyong kapatiran o mahal sa buhay, sige lang kapatid, open up your heart to me. What can I do to serve you?
And when they start pouring their heart, mapapansin mo, after yung discussion po na yon, at sila ay napalaya na, at sila po ay nagkaroon ng kapayapaan, lalo sila magiging malapit ho sa atin. You know why? Because it's a reflection of how a good listener is like God. Ang Diyos, yung modelo ng pagiging marunong makinig. He hears our prayers. He listens to our cries. He knows our burdens. Kaya nga sabi po sa aklat ng Salmo ang lahat ng aking kalungkutan, O Yahweh, is in your bottle. It's recorded in your books. Nang ibig sabihin, alam ko, pinakikinggan ako ni Yahweh. But if you're not a good listener, hindi magiging malapit ang mga tao sa atin. Kaya mga kapatid, sikapin po natin sa tulong ng Diyos to be good listeners. Number 4, maging modelo po tayo ng isang hindi judgmental. Maging modelo po tayo ng isang hindi judgmental. Basahin nga po natin ang Lucas Kapitulo 5. Lucas Kapitulo 5. Talatang 8. Luke chapter 5, verses 8 to 11. Lucas Kapitulo 5. Talatang 8 hanggang 11. This is about the call of the Apostle Peter. It says in verses 8 to 11, Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Ganito ang naging reaksyon niya. Dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamaan niya, sa dami ng nahuli nila. Namangharin sila Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhuliin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. What would have happened kung ang nakatapat po ni Simon Pedro ay isang Pariseo? Ano kaya po ang magiging resulta po nito kung ang kaharap po ni Pedro ay ang mga Saduseo? Sigurado mga Pariseo, sasabihin nila, Oo, tama nga, makasalanan ka, lumayo ka sa aking harapan. Pero kitang-kita ho natin dito that Christ, upon hearing that this man has no righteousness in himself, and this man admits his fault, and this man is broken and sinful, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Pinalakas niya si Pedro. In the church, marami ho tayo mapupuna na kahinaan sa mga kapatiran. Napakarami. Marami po kayo mapupuna sa akin. Marami ho tayo mapupuna on this side and on this side. Pero saan na lang kaya ho tayo mga kapatid kung wala po ang biyaya at kabutihan ng Diyos sa ating buhay? What would happen if we operate in being judgmental? Nang ibig sabihin, wala na ho lumabas sa ating bibig, kundi puro criticism, condemnation, pagpupuna ng mga kahinaan ng bawat isa. Saan na lang ho tayo mapupulot? Saan na kaya lang ho tayo mapupunta? Makakatayo pa rin kaya ho tayo kung tayo ho ay namumuhay sa ganon? The answer would be no. The reason why nagawa ni Pedro, kahit baksak na ho ang kanyang damdamin, because he knows he is a sinner, nagpatuloy po siya kay Kristo because of the fact, instead of hatulan siya ni Kristo, pinalakas pa siya. Paano ko magagawa na palakasin ang mga kapatiran in the church? When you see the fault, when you see the weakness, encourage them. Strengthen them. Sa loob ng bahay, nakikita mo ba maraming kalat? Sa loob ng bahay, may nakikita ka ba na dapat
nagawa na ito dapat pinulot na yan dapat tinapon na ito Ano yung dapat gawin? Kapag may nakikita po tayo na kahinaan, kausapin na malumanay, kausapin na mahinahon, and encourage them. Point out their faults, yes, but encourage them. Because if you only leave them in condemnation, they will never get stronger. Tignan mo yung ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sa araw-araw na tayo po ay nagkakasala sa Kanya, He always encourages us sa kabila ng ating mga panghihina. Kapag tayo ho ay masyadong judgmental, meaning, judgmental can also come with comparison. Hindi ako gagaya ng taong yan. Hindi tayo kagaya ng mga tao doon. That's also being judgmental. When you compare other people to other people, that's also being judgmental. Lalo na if yung comparison is always negative. Kaya sigurado, walang lalapit ho sa atin. Kaya sigurado kapag tayo po ay nakita ng mga kapatiran o ng ibang tao, sasabihin nila, nandyan na naman si brother judgmental. Magsasalita ka pa lang hinusgahan ka na. Hindi makalapit ang mga tao. Bakit? Dahil alam nila kahit anong gawin nila, lagi kang may nasasabi. Nawa mga kapatid, sa tulong ng Diyos, hindi po tayo mahulog sa ganong klaseng kahinaan. Dahil po ang pagiging judgmental, hindi lang po natatapos sa puna ka lang na puna, pero lagi mo hinuhukay yung mga nakaraan. Nangyayari po yan, lalo na po in the church and in the home. Para lang manalo ho tayo sa argumento, huhukayin po natin yung mga nakalipas na. Para lang manalo sa argumento. Natatandaan mo ba, Mrs., yung ginawa mo sa akin 25 years ago? Or in the church, natatandaan mo, brother, yung mga pinagagawa mo? Tignan niyo po yung sinasabi sa Biblia, kung ano po nagagawa ng looking back into the past to judge. Basahin po natin ang Proverbs 17. Proverbs 17. Beginning at verse 9. Proverbs 17, verse 9. Proverbs 17, verse 9. Tignan niyo ho. Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang iyong samahan. Ngunit kung patuloy mo uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. Now I want you to imagine this. May isang kapatiran, halimbawa lang ho ito, hindi po ito totoo. Halimbawa lang ho ito. Sabihin po natin, itong kapatiran po nito ay nakagawa po ng isang bagay na hindi tama. Kagaya po ng may kinuha po siya from the church na hindi niya ibinalik. Ngayon, nalaman po ng mga kapatiran na siya po ay nagnakaw, inamin naman niya ang kanyang pagkakasala, kaya lang, yung mga kapatiran na nakakaalam, kada may fellowship, mahal ko to si brother dating magdanakaw yan ng church. Oh, brother, musta ka na? Huwag ka magnakaw, ha? Pero hindi alam ng mga kapatiran na yon that araw-araw, naiisip, yung kapatid na nagkasala, that what he did was wrong. And yet, kada pumapasok siya, ang naririnig niya lagi, brother magnanakaw. Or, pinaparinggan siya minsan, mga kapatid, itago niyo na yung pera niyo. Yan po ang naranasan ng isang kapatiran sa aklat ng 2 Korinto, nung siya po ay nagkasala sa 1 Korinto.
pinalabas po siya from the church dahil may ginagawa po siya dun sa asawa ng kanyang ama. At nung malaman po ni Apostol Pablo na itong taong ito ay punong-puno na ng kalungkutan, ano po ang sabi po niya sa mga kapatiran? Mga kapatid, nabalitaan na natin yung kalungkutan ng kapatid na yun. Ibalik nyo na siya sa iyong fellowship. For we are not ignorant of Satan's devices. What about other sins? May kapatiran maari na nahulog po sa kasinungalingan, nahulog po sa pornography, nahulog po sa pangangalunya. Tapos ang gagawin natin kada fellowship, oh, Mr. Adulterer, dito ka nga. Ang sabi ng Biblia, kung patatawarin mo ang kasalanan ng kaibigan, mananatili ang iyong samahan, magiging malapit siya sa inyo. Ngunit kung patuloy mo uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Alam ko mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo maari that lalo na kung makulit, lalo na kung nayayabangan ka, pero alam mo din itong taong ito ay humingi na ng tawad sa Diyos, and yet may temptation ka na ungkatin yung kanyang mga nakaraan. Huwag ganun. Masisira ho ang iyong samahan. Lalo na sa bahay. Ikaw kasi ganyan ka, ikaw kasi ganyan ka. Bagamat sinisikap naman ng tao magbago, kung talagang nagsisikap magbago, hindi tama yung ungkatin po natin yung mga nakaraan. Kasi kung nakikita mo naman na sinisikap niya talaga magbago, na maging mabuting asawa, o mabuting anak, o mabuting ganito, the Bible says, para hindi masira ang relasyon, wag mong uungkatin ang kanyang kasalanan. Bakit po? Dahil ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi niya hinukay yung mga nakaraan. Basahin nga po natin ang Salmo 130. Basahin po natin ang Salmo 130. Salmo 130. Talatang 3 hanggang 4. Tignan niyo po nakalagay mga kapatid, Psalm 130 verses 3 and 4. Kung inililista nyo ang aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira sa iyong presensya? Ngunit pinapatawad nyo kami upang matuto kaming gumalang sa inyo. If you, Lord, kept record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Could you imagine mga kapatid, kung ililista ng Panginoon sa ating harapan yung mga nagawa nating kasalanan, sino ang magpapatuloy? Sino ang makatayo sa kanyang harapan? Wala ni isa. Bakit po? Because we know how sinful we are. And we know how holy God is. So mga mister, wag mong uungkatin yung mga nakaraan ng iyong asawa para lang manalo sa argumento. Mga misis, wag mong uungkatin yung mga pinagsisihan na ng iyong mga asawa para lang manalo sa argumento. At mga kapatid, kung talaga nakikita ho natin na nagsisi na ho yung mga ibang kapatiran at sinisikap naman po nila magbago para lang meron po tayo maipamukha sa kanila o para lang masabi natin mas magaling tayo sa kanila, wag mong uungkatin yung mga bagay na pinatawad na ng Diyos. Dahil walang magiging malapit ho sa atin. Number 5, maging modelo po tayo ng pang-unawa. Maging modelo po tayo ng pang-unawa. Be an example of wisdom. Dito po tayo sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 4. 1 Kings chapter 4. 1 Kings chapter 4. Talatang 29. 1 Kings chapter 4, beginning at verses 29 and following. Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Binigyan ng Diyos
si Solomon ng di pangkaraniwang karunungan at pangunawa at kaalaman na hindi masukat. Ang kaalaman niya ay higit pa sa kaalaman ng lahat ng matatalino sa silangan at sa Egypto. Siya ang pinakamatalino sa lahat. Mas matalino pa siya kaysa kay Etan na Ezrano at sa mga anak ni Mahol na sina Heman, Kalkol at Darda. At naging tanyag siya sa mga nakapaligid na bansa. Gumawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 na awit. Makapagsasabi siya na tungkol sa lahat ng uri ng pananim, mula sa malalaking punong kahoy hanggang sa maliliit na pananim. Makapagsasabi rin siya tungkol sa lahat ng uri ng hayop na lumalakad, gumagapang, lumilipad at bumalangoy. Nabalitaan ng lahat ng hari sa mundo ang karunungan ni Solomon, kaya nagpadala sila ng mga tao para makinig sa kanyang karunungan. What does that mean? Ang tao po ay nagiging malapit at dinadayuhan si Haring Solomon, hindi dahil hari siya, hindi dahil po mayaman siya, hindi dahil anak po siya ni David, kundi dahil sa karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Bakit po ang tao ay hindi minsan nagiging malapit ho sa atin? Dahil unang-una, posible, hindi ho natin ipinapakita ang karunungan ng Diyos o nagpapayo ng karunungan ng Diyos. Kung ang naririnig po ng mga tao sa atin ay puro mga makamundong bagay, kalokohan, kabastusan, chismis, puro problema, walang lalapit sa atin. Ano yung matututunan nila? Kay brother, alam ko kung ano matututunan ko dyan. Puro ano lang yan, problema sa bahay. Walang karunungan lumalabas sa kanyang bibig. Ito naman, puro chismis. Yung mga basura sa bahay, yung mga basura sa loob ng trabaho, dinadala dito. Yung ginawa ng taong, yung ginagawa ng kanyang katrabaho sa 5th floor, dinadala dito. Ano matututunan ko dyan? Kaya nga nilalapitan po si Haring Solomon dahil meron siyang tinataglay mula sa Diyos, karunungan. Hindi pinag-uusapan po dito yung karunungan na bilang isang iskolar ng Biblia. Hindi yun ang tinutukoy dito, kundi they can come to you because they understand you have biblical judgment. You know how to use the Bible appropriately. And they see the wisdom of God in your life, in your home, in what you do. It's one thing na marami po tayong alam. That's a given. But it's another thing na gamitin yung karamihan ng kaalaman na yan in everything that you do. For us husbands, paano po magiging malapit ang ating mga asawa? They need to see the wisdom of God sa atin. How we handle our children, how we handle her, how we handle the home. Pero kung lagi ho tayo sigaw ng sigaw, lagi ho tayo mainitin ng ulo, hindi nila makikita yung karunungan ng Diyos. What's going to happen kung iyak ng iyak yung mahal mo sa buhay at nilalapitan ka niya? Hirap na ako. Tapos, instead of maging maunawain ka, instead of maging matyaga ka, instead of you weep with those that weep, nangaral ka pa sa kanya, nirebuke mo pa siya. You criticized her. You set her feelings aside. How can we say that's the wisdom of God? Ganoon din sa church. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Tito, anak, ito ang mga ituturo mo sa mga nakakatandang lalaki at nakakatandang babae. At sa mga dalagita at sa mga taong bata pa o binata pa. Ito ang ipapayo sa kanila. Let them be men of sound doctrine so that they would be wise. You know, one of the things that I fear, mga kapatid, as I get older, if the Lord would grant me grace,
to reach the age of 70 or 80 years old. I don't want to be an example of foolishness to the younger people. Ayoko po maging halimbawa ng kamangmangan sa mga mas bata ho sa akin, kung darating man yung panahon na yun. I want to be an example of wisdom and encouragement sa kanila. Bilang mga Kristiyano, tayo po ba ay kinikilala bilang mga pinabanal ng Diyos na may tinataglay na biblical wisdom? People of sound judgment? Na talagang kapag tayo po ay tinitignan, alam mo itong sister na ito, meron siya tinataglay na karunungan dahil maingat siya, dahan-dahan siya sa kanyang mga pananalita. Hindi mainitin ang kanyang ulo, mapagpakumbaba siya, at kapag meron siya pinapayo, angkop talaga sa sinasabi ng Biblia. We want to be like that. Kasi ganun si Kristo eh. So talagang ang tao na may tinataglay na karunungan mula sa Diyos dahil nakikita po ito in His judgment, nakikita po ito sa kanyang pananalita, kinikilos, magiging malapit po ang mga tao sa Kanya because they want to have what He has. They want to have what she has. And this is an encouragement sa aming mga kababaihan in the church. Marami po tayong mga young women here that need wisdom from older women. Do you know, mga kapatid, that every time that sinasabi po natin lahat ng mga kahinaan po natin in great detail, that doesn't bring encouragement sa younger women. Ganoon din for the older men. Every time we talk about every single detail of our problems in the home, in our own parenting, that doesn't give encouragement or wisdom to the younger men. There is a time and place of what to share. Kaya nga, may wisdom involved. You think that yung mga kapatiran sa fellowship, lalo na sa men's, may mga dinadala na po yung mga minamahal ko na mga kapatid na problema, tapos ang maririnig nila, alam mo, talagang hirap na talaga ako kay Mrs. kasi lagi siya ganito at lagi siya ganyan. You think kapag binulgar mo ang lahat ng kahinaan na nakikita ho natin, yun po ay mag-aambag ng kalakasan sa mga makikinig. Mapapahiya ang aking asawa, si Aina. Now, to God be the glory, wala ako nakikita na masama na ever ginawa ng asawa ko, so I am a blessed man. But the point here is, you think, mga kapatid, yun po ay maghahatid ng kalakasan sa kanila? The answer is no. Sinira mo na yung image ng asawa mo. Sinira mo pa ang encouragement sa mga kapatiran. That's not wisdom. Wisdom is this. Nabibigatan ka ba? Lumapit ka doon sa kilala mo na pwede tumulong sa iyo, na mapapayuan ka, that will pray with you, that will encourage you, so that by the time you get to where you need to be, wala na yun. Sino kaya yun? Someone that you can trust in the church, that is mature. Hopefully your pastor, malalapitan mo. Yung mga older people in the church that are mature, malalapitan mo sila. Pero kung tayo po ay nagiging halimbawa ng pagiging walang pagpipigil, walang maganda lumalabas sa ating bibig, walang self-control, sigurado hindi tayo magiging malapit sa mga ibang tao. Lalayuan ho tayo. Kaya sabi po dito sa Kawikaan, chapter 16, in the book of Proverbs, chapter 16, Proverbs 16, beginning at verse 23, tignan niyo po nakalagay, Kawikaan 16, talatang 23. Kawikaan 16:23, sabi ho dito, ang taong marunong, Proverbs 16:23, ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Kaya natututo ang iba sa kanya. Uulitin ko ho,
Ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Kaya natututo ang iba sa kanya. Ayoko ho sana that marinig ko ho, alam mo, ayoko dyan kay Brother Josh kasi wala yung pinag-usapan kundi chismis. Wala ako natutunan dyan kundi kalokohan. Wala ako natutunan dyan kundi sports. Wala ako natutunan dyan kundi, alam mo na, walang kinalaman sa karya ng Diyos. Ang sabi ho dito, ang taong marunong, ang taong may tinataglay na karunungan sa Diyos, nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Bakit po siya nag-iingat? Dahil alam niya, may mga iba't ibang tao sa kanyang paligid, merong maramdamin, may madali mapigati, may madali matisod, so alam niya kung sino ang kasama niya. Merong madali ma-depress, merong madali matangay sa kalokohan. So nag-iingat siya. Bakit po? Dahil matututo ang iba sa kanya. Lastly, maging modelo po tayo ng resulta. Maging modelo po tayo ng resulta. Matthew chapter 17. Mateo, kapitulo 17. Matthew chapter 17. And let us read verses 14 to 20. Matthew 17, verses 14 to 20. Sabi po ng Biblia, pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanya ang isang lalaki. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa mga tagasunod niyo, pero hindi po nila mapagaling. Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata. Sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit kasing laki lang ng buto na mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Bakit po naging malapit ang mga alagad ni Kristo? Bakit sila biglang lumapit kay Jesus sa eksenang ito? Dahil alam nila, yung kanilang mga ginagawa ay walang resulta. So lumapit sila doon ng may resulta. Alam niyo po mga kapatid, ang bawat isa ho sa atin ay may tinataglay ho na kaloob. Marami ho sa atin may kaloob of exhortation. Marami ho sa atin may kaloob of wisdom. May kaloob of generosity. May kaloob po of encouragement. May kaloob po of right judgment. Ngayon, kung hindi po natin gagamitin yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos, mauuwi po ito sa walang resulta. At kapag nauuwi po ito sa walang resulta, others will not be encouraged to walk with you. Natatandaan ko po si Eliseo. Uuwi na po si Elijah patungo po sa langit. Pero hinabol pa ho ni Eliseo. Dahil alam niya may resulta ang lahat ng ginagawa ni Elijah. Bago ka umalis, Elijah, patungan mo ako ng kamay. Bigyan mo ako ng double anointing. Why does he want anointing from Elijah? Because the man is demonstrating results in what he does. Ganoon din si Solomon. Nilalapitan po siya ng napakaraming tao sa iba't ibang mga lugar. Bakit po? Dahil nabalitaan po nila mga kapatid.
that nang siya po ay nagbigay ng wisdom doon sa dalawang babaeng bayaran at sila po ay nagkaroon ng mga anak, yung isang sanggol na matay, yung isa ay hindi, pinagtalunan ng mga babae. Who does this child belong to? Pero nagbigay po ng karunungan si Solomon at mabalitaan ng mga taong yan. Kung ano po yung naging judgment po niya na may resulta, lumapit sa kanila ang mga tao. This is a woman of result. This is a man of result. Yung mga kababaihan, bakit po sila lumalapit sa mga nanay in the church? Because they have seen how these nanays love their husbands. Why are these young men going to the older men? Because they have seen the result of how these older men have trained their children and loved their wives. They're seeing the result. Kaya may encouragement sa bawat isa. Kung meron po tayong tinataglay na kaloob, magpagamit tayo sa Diyos. Dahil kapag pinakita ng Diyos yung resulta sa iyong buhay, lalapit ang mga tao sa inyo. I've always found encouragement in my father. Lord, how come when I share, wala akong nakukuha na kaluluwa? Pero kapag si Papa nangaral, marami siya nahahakot na kaluluwa. I want to learn. I want to pray, Lord, gamitin mo ako like my Father. Gamitin niyo po ako, Panginoon, kagaya po yung ginagawa ninyo sa buhay ng bawat kapatiran. I want to be a man of results. And kapag nakita ng Diyos that you have a hunger and thirst to be a woman or man of results, you will become an encouragement sa mga ibang kapatiran. At alam mo, ito si sister, aminado siya na wala siyang masyadong alam sa Biblia, pero ang lakas makahikayat ng mga kaluluwa. I want to learn from her. Dito ako kay nanay. Kasi tuwing nananalangin siya, lagi sinasagot ng Diyos. I want to learn from her. Dito nga ako'y tatay. Dahil alam na alam niya kung saan hanapin yung mga teksto sa Biblia. I want to learn from him. Pero what's gonna happen kay Brother Joshua kung wala po ginawa kundi salita lang na salita, pero wala naman resulta yung mga pinapayo ko? Dapat mahalin mo asawa mo ng ganyan, pero alam ng misis ko, hindi mo naman ako minamahal ng ganyan eh. So wala din yung resulta. Tulungan mo ang iyong asawa, tulungan mo ang iyong mga kapatid, pero alam ng mga kapatiran, alam din ng ating mga asawa na hindi tayo matulungin. Wala doon ang resulta. Kaya ang mga tao po in the church, in the home, ay nagiging malapit sa ating sana is because they see a result. Yan ang sinabi po ng Panginoon kay Joshua. Be of good courage because everything that you do will have great success. Pero may kondisyon. If you meditate my word and do what is written therein. Does that mean, Brother Josh, na yung resulta ng gagaling sa atin? Lahat ng mabubuting pagpapala, resulta, kahit anong uri man po yan, nang gagaling lagi ho sa Kanya. Pero we should never forget that the fervent prayer of a righteous man avails much. Nais po ba natin na maging malapit sa bawat isa? Maging modelo po tayo ng pag-ibig? Maging modelo po tayo ng pagpapakumbaba? Maging modelo po tayo ng marunong makinig? Maging modelo po tayo na hindi judgmental. Maging modelo po tayo na may pangunawa. At maging modelo po tayo na may resulta. Kanino ko makikita ang modelo na yan? Kay Kristo. Kay Kristo. Siya ang ating perpektong modelo. Mga kapatid,
kung tayo po ay hindi naging modelo na kagaya po ni Kristo, purihin ang Diyos, may kapatawaran kung tayo po ay lalapit sa Kanya. Habang tayo ay binibigyan ng buhay, there is always hope in living for Christ. Alam ko marami sa inyo, mga kapatid, hirap na sa iyong mga personal battles. And you're thinking, how can I do these things? Perhaps there's some of you, ginawa mo na ang lahat, bakit ganon? Sinisikap ko naman maging malapit sa mga kapatiran nito, pero ayaw po nila maging malapit sa akin. Ang sabi ng Biblia, kung ilalapit mo ang lahat ng mga burdens po ninyo sa Panginoon, tutulungan Kanya. At sa mga kapatid po natin, at sa mga asawa ho natin, kung nakikita ho na ang ating mga kapatid sa pananampalataya o mga asawa natin, sinisikap naman po nila magbago, para maipakita po natin ang modelo ng sacrificial love, ilapit natin ang ating mga damdamin sa kanila. Huwag mong ilalayo. Huwag kang magmataas. Don't be self-righteous. Because if Jesus has helped you, then who are we not to help others? Kaya gusto niyo po ba na maging malapit ang mga tao sa atin? Gamitin po natin yung mga aral na ito at makikita mo ang kamay ng Diyos sa buhay po ninyo. All of this is made possible by Christ. And sa mga bisita ho namin, hindi po ito yung pinaka-importanteng aral nitong hapon. This is for the church. But for you perhaps who do not know Christ, gusto mo maging malapit sa Diyos, you want to be close to God, you need Jesus. If you are to repent of your sins and ask Jesus Christ for the forgiveness of sins and to accept Him as Lord and Savior, mapapalapit ka sa Diyos. How? He will reconcile you to be at peace with God. Pero habang you haven't surrendered your life to Christ, you will never be close to God. Jesus is your only hope to be close to God. You are not simply believing intellectually, but true belief requires confidence in Jesus as your Savior and repentance of sin. And by doing so, mapapalapit ka sa Diyos because you are in Christ. All made possible by the cross ng ating Panginoong Hesukristo. As we pray,